Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Panoorin natin itong balita. Ito po ay tungkol sa isang halal ng bayan na di umano'y manyak, bogmali at walang hiya. Ayan mga kababayan, yung balitang yan. Eto, may pangalan pa nga rito. Hindi na dapat mahalal muli si Mayor. Mamaya ko na babanggitin yung pangalan. So, ang involved dito ay isang mayor. Usong-uso ngayon yan, mga kababayan, no? Netong nakaraan lang, congressman. Diba? Yung nakita natin doon sa video na nakikipaglaplapan pagkatapos pinagdiskitahan yung bugaw. Parang parehas na parehas, mga kababayan, ang kwento dito. Ganun din. Yung bugaw, binibigyan siya ng babae. Tapos bandang huli, hinaharas na etong bugaw. So halos parehas na parehas itong kwento dun sa Davao. At dito naman, nangyari po ito sa Urdaneta. At ang matindi na ito, parehas po DDS. Ano ba yan? Nasa dugo na ba ng mga DDS siya? Kaya nga, ayan, no, kamanyakan, kalibugan at kawalang hiyaan. Nando na ba sa dugo ng DDS yan? Kasi, tingnan nyo si Kibuloy. Si Kibuloy, nagpanggap pa na siya ay self-proclaimed son of God. Pero yun pala, manyakol. So, ano ba yan? Ako nagtatanong lang, hindi ko naman kayo pinagbibintangan. Ako nagtatanong lang, nasa ano ba? Nasa dugo ng mga DDS ba yan? kasi ganun din yung ano eh. Ganun din yung airpods nung congressman eh. Di ba? Hindi ko nababanggit yung pangalan. Alam niyo naman kung sino yun eh. Si Kong Iot, di ba? Kilala niyo naman si Kong Iot eh. Oh. So, ano yan? Mana-mana. Mana-mana ba yan mga kababayan? At parang nasa dugo ng DDS itong mga ito. So, ito mga kababayan, basahin ko lang muna itong nakasulat dito na caption dito sa balita. Manyak, bogmali at walang hiya. Hindi na dapat mahalal muli si Mayor. Ayan mga kababayan, Rami Paraino. Rami Paraino ng Urdaneta. At ito matindi mga kababayan. Ginamit ang pondo ng bayan para sa kalibugan. Sabi ka naman, Mayor. Okay lang sana kung gagawa ka ng ganyan. At sarili mong pera, okay lang yun kasi buhay mo naman yan wala na kaming pakialam dyan. Kung gusto mong mambabae na mambabae hanggat kaya mo. Pero grabe naman, pondo ng bayan ang ginamit. Pinondahan ang pambababae habang naghihirap ang mamamayan. Hindi ito serbisyo, hindi ito pamumuno, ito'y kababuyan sa kapangyarihan. Sobra na, hindi na dapat maupumuli ang isang bogmali at abusadong mayor. Ibasura si Paraino, ipaglaban ang dangal ng Urdaneta. So ito mga kababayan, pakinggan natin itong balita. Tapos mamaya, meron akong ipapakita sa inyo. Ito, merong video, yung babae na yan. Mamaya papakilala ko sa inyo kung sino yan. Pero pakinggan muna natin yung itong balita. Burial assistance at iba pang tulong ng Urdaneta LGU naggamit daw sa binugaw na 11 babae. Ayun. So galing sa pondo ng City Hall. Galing po sa pondo ng Urdaneta. Galing po sa pondong burial assistance. Doon kinukuha etong pondo na ginagastos niya sa pambababae. At hindi lang isa, mga kababayan, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, hindi lang 5. Napaka-bogli naman etong mayor na to. 11 mga kababayan. 11 ang dinadala doon mga kababayan sa City Hall pa mismo. Matindi, walang hiya talaga. 11 mga kababayan at doon nagkakabayaran sa City Hall. Doon pumupunta lang doon yung bugaw para kolektahin yung pera. So grabe naman itong walang hiya naman na mayor na ito. Sabi ko nga pwede ka naman gumawa ng kalokohan pero pera mo. Huwag naman yung pera ng taong bayan. Grabe ka naman, Mayor. Detalye mula kay Patol 30, Jelly Mendez.
Isang dating bugaw umano ni Ordaneta, Pangasinan Mayor Rami Paraino ang lumitaw at nagpasaklolo ngayon dahil sa banta sa kanyang buhay. Okay. So yung yung sinasabing bugaw na babae na hinaharas ngayon, ito po siya. Ayan po siya. At may panonoorin tayong portion ng video dito na kung saan talagang binulgar na niya itong katarantaduhan ni Mayor. Pero hindi lahat mahaba kasi ito eh. Inayos ko na yan para yun lang ang pakikinggan natin. Pero later na yan, pakinggan muna natin na itong kawalang hiyaan ni Mayor dito sa balita. Ito ay makaraang paghinalaan ang nasabing bugaw na isa sa umano'y mga GF ni Mayor Paraino. Anya, para malinis ang kanyang pangalan, nagpa siyang ibunyag ng 27 anyos na dalagang bugaw na siya aga nagbibigay ng babae kay Paraino bilang parausan nito. Sa kanyang expose, sinabi nitong nasa 11 babae ang kanyang ibinubugaw kay Paraino at gumagastos ng mahigit kalahating milyong pisong halaga. Grabe! 500,000 pesos. At ang pagkakaalam ko, ito po ay monthly. Grabe naman yan. Magkano ba ang sweldo ng mayor? Alam ko, 100,000 plus ang sweldo ng mayor. Pero yung ginagastos niya sa kanyang babae, 11 kasi, mga kababayan, ang dami. Umaabot ng 500,000 kada buwan. Hindi nga kakakayanin ni mayor yun. Kasi, kano lang sweldo niya. So, ang ginagawa niya, etong burial assistance at iba pang tulong na para sa Ordaneta LGU, ang ginagamit niya para sa kanyang kamanyakan. Aba, Mayor, grabe ka naman. Kada buwan, gamit ang budget ng burial assistance at iba pang ayuda ng lokal na pamahalaan na sana ay para sa mga kapuspalad nitong residente. Walang hiya. Imbis na para sa taong bayan, imbis na para sa yung mga nasasakupan, Mayor, napupunta lang dun sa, sa kamanyakan mo. Biruin mo, 500,000 kada buwan. Hinuhugot niya dun sa burial assistance, ibig sabihin, buwan-buwan, marami siyang inililibing. Marami siyang binibigay na burial assistance. So, dumami po ang mga nagurgur, ang mga namatayan dyan sa sa Ordaneta kasi nga ginagamit niya burial assistance. Ibig sabihin, nilalabas yung pondo para sa pagpapalibing ng kanilang kababayan. Hindi nila alam, ang nililibing pala ay etong ethics ni Mayor. Walang iya ka naman. Kung Mayor, kung merong kong iyot, mga kababayan, meron ding Mayor iyot. Anak ng putik naman talaga itong mga to. Grabe itong mga naiboto nyo, mga kababayan, Yan po sa sa Ordaneta. Ayan yung binoto ninyong mayor. Mayor iyot. Tapos yung sa kabila naman, sa yung congressman iyot naman. Anak ng putik. Tapos yung nakakulong na, sabi niya, pastor daw siya. Pastor iyot naman. Anak ng teteng naman yung buhay na yan. Ba't ba nauso yan? Ano ba panahon ngayon? Di ba na ngayon? Katatapos lang ng summer. Taglamig na ba? O taglibog na? Taglibog na ata. Putik yan. Nilantad ng witness ang kalaswaan ni Mayor Rami Paraino dahil sa banta sa kanyang buhay. Anya, may isang pagkakataon na 3 mula sa 11 babae ang kinuha ni Mayor sa isang apartment para gumawa ng kalaswaan, pero agad itong natunugan ng kanyang asawa. Nako, yari ka sa asawa. Kawawa yung kawawa asawa mo, Mayor. Grabe. Pakita natin yung yung mukha. Ito kasi daw yan eh. Di umano, ang mayor na binanggit ay si Mayor Rami Paraino. Tingnan natin. Ayan po. Pogi ba? Pogi ba? Sa Google po ito. City Mayor, Honorable. Naknan to kung honorable yan. Ito na naman tayo sa honorable eh. Tanggalin nyo na nga yung mga honorable na yan. Honorable ba yan? Parang yung congressman din, honorable din. Ito, City Mayor, honorable. Putik na honorable yan. Mga honorable ba yan? Office of the City Mayor. Bukas daw yan, alas 8 na umaga hanggang alas 5 ng hapon.
O sinisingit na niya yung kanyang pangmamanyak dyan, mga kababayan. Kasama na sa trabaho niya yung pangmamanyak. So yan, pogi ba? Pogi ba? Kaya sabi nga dito sa caption, mga kababayan, wag na raw iboto itong manyakis na mayor. Ginamit ang pondo ng bayan para sa kanyang kalibugan. Pinondohan ng pambababae habang naghihirap ang mamamayan. Nako yan, patay ka, mayor. Mukhang hindi ka na mananalo. Yan, tandaan niyo yung pagmumukha niya, O lahat ng ito, lahat ng bintang na ito ay galing po dun mismo sa nagbubugaw sa kanya. Parang yun dun sa congressman din. Ganon din ang nangyari. Nagsasalita ngayon yung bugaw. Kasi itong isang bugaw naman binugbog. Dahil nga daw tinipirahan daw siya kasi gusto ng congressman libre. Kapal na mukha di ba? Sa video panay pupog Panay torid ang gustong-gusto niya tapos gusto libre. So kaya itong sa Davao nagreklamo yung bugaw. So dito rin, mga kababayan, etong babaeng ito ang lumalabas na bugaw. Siya po ang nabigay ng 11 babae diyan kay Mayor Iot. Tapusin mo natin itong balita. Anya, ang mga ibinubugaw niyang mga babae kay Mayor Paraino ay idinadala nito sa isang apartment na inuupahan nito tuwing Martes at Biyernes ng hapon. At minsan ay ginagawa ang kalaswaan ng alkalde sa mismong opisina nito. Sinabi mismong opisina? Anak ng teteng ka talaga, Mayor. Natindi mo? Mismo sa opisina? Ay, wala na to, mga kababayan. Kayong mga kababayan dyan sa Urdaneta, kapag ganito nakabastos ang inyong mayor, ibasura nyo na. Ayan, ibasura nyo na. Dapat hindi na naupo ang ganitong klaseng mga abusadong mayor. Ayan po, nakasulat dyan, witness na nakilala niya si Mayor Paraino noong 2021 dahil kaibigan niya ang GF ni Paraino noong panahon ng pandemika. Anya, hindi siya makapagsuplong sa mga otoridad hinggil sa kanyang kalagayan dahil ang kanyang kalaban ay isang alkalde ng syudad. Okay, so yan, mga kababayan. So nangyari, hinaharas ngayon ito. Yan po, hinaharas siya. Kaya napilitan na magsalita itong babae. Pakinggan lang natin kasi ang dami na ito. 4 na videos to. Haba nito, kung panonoorin natin lahat to, abot tayo ng 1 oras. So ito na lang. Pakinggan natin yung portion na sinabi niya tungkol dyan kay Mayor Iot. Ibigay sa mga babae mo. Ano mga kinukuha ko sa City Hall? Pera. Pansustento mo. Hindi ka naman papatulan naman ngayon kung hindi mo binibigyan ng pera Bakit sa tingin mo? Gwapo ka? Yan kagwapo ka. Kaya sabi ko sa inyo, gwapo ba? Kaya lang daw siya pinatulan dahil nga malaki ang ibinibigay niyang budget. Yung budget naman pala na yon ay galing po sa pondo ng Urdaneta. Napakawalang hiya naman. Ano sa tingin mong rason para patulan ka ng mga yun? Lakas dating mo? Huwag kang ganyan. Alam natin kaya ka lang naman pinapatulan kasi sinusustentuhan mo sila. Ultimo pamilya nila nakikinabang. Yun lang yun, Mayor. Kaya wag ka lang magsabi-sabi ng kung ano-ano dyan. Na kesyo pati ako, babae mo ako dati, nagtampo lang ako sa'yo. Kasi di mo na ako kinikita, kaya ako nagkakaganito. Nang yan? Ano ba tingin mo sa sarili mo? Grabe Padiri ka. Ang lala mong gumawa ng kwento, magpaikot. Ngayon, ikaw kwento ko lahat yung totoo. At pag may okay. Sige. nangyari sa akin, ikaw lang kasi talaga to. Ito yung mga ayaw mong lumabas Pero sasabihin ko to ngayon. Kasi grabe yung pangaharas mo sa akin. Okay. So yan, mga kababayan, yung isang video. Narinig naman natin na hinaharas na siya. Ito, meron pa siyang mga ibang binulgar. Ang laki mo magbigay ng allowance nila. Isa 50,000 50,000. Grabe. 50,000. O kada buwan yun. 50,000 kada buwan galing kay Mayor. Yun po doon sa babae. 11. Tama nga, aabot nga ng 500,000. Magkano sweldo ng mayor? 100,000. So, obviously, meron siyang ibang pinagkukuhaan ng pondo. At yun po nga nabanggit dyan, burial assistance. Yung para po sa mamamayan ng Urdaneta, yun po ang ginagamit niya sa kanyang kamanyakan. Yung pinapaabot mo sa akin doon, pinapadala ko.
monthly allowance nila, 30. Ilan yung mga yan? 11 yung mga kilala ko na hinahatid ko sa'yo. Hindi naman sabay-sabay yung mga yan, pero lahat ng mga, sabihin nating pinasuyo mo sa akin, 11 sila. 30K monthly nung iba doon, yung iba 50. Aabot pa nga ng 100 yung isa doon eh. Grabe. Alam mo kung sino yan. Kung i-deny mo to, Mayor, mapipilitan akong pangalanan tong mga to. Ayoko lang talaga naglalabas ka ng statement na ng puro ka sinungalingan tapos ako'y pagmumukhain mong sinungaling. Huwag kang ganun, Mayor. Hindi ako sira ulo para tablahin ka. Nagsasabi lang ako ng totoo. Okay, so hindi na natin panonoorin yung lahat. So sapat na yon na narinig natin na di umano siya po ay hinaharas ni Mayor at eto namang Mayor itinatanggi ang mga bintang sa kanya. Pero kung pakikinggan ninyo yung salaysay na itong nagbugaw sa kanya ay talaga namang detalyado. Panoorin nyo mga kababayan. Kayo na po ang manood ng video. Ayan naman po, makikita nyo naman yung pangalan. Hindi ko na babanggitin. Ito naman po ay lumabas sa social media. So public na ito mga kababayan eh. Kaya panoorin nyo po para makita nyo rin yung detalye. At malalaman ninyo na ito po nga babaeng ito ay tila ba ay maaring nagsasabi ng katotohanan na tinatanggi naman ni Mayor Iot. So yan po ang ating update mga kababayan. Usong-uso na po ngayon na itong mga hindi na po lingkod bayan ang dapat tinatawag dito eh. Unang-una lingkod sarili, mga halal ng bayan pero mga halang ang kaluluwa. Kaya mga kababayan, muli paalala ko ngayon po panahon ng eleksyon. Pumili naman po tayo ng yung mga pagkakatiwalaan natin. Hindi po manyak, hindi po bogmali, hindi po walang hiya, hindi po magnanakaw. Ang piliin po natin ay yung mahal po ang taong bayan. Maawa naman po tayo sa bansa natin. Etong pagboto natin, wag na po natin isipin yung ating mga sarili. Isipin po natin yung ating mga anak, mga apo, yung mga mahal natin sa buhay na sa susunod na henerasyon. Kahit wag na yung para sa atin. Kawawa po sila pag inihabilin natin sila sa ganitong klaseng mayor, sa ganong klaseng congressman, sa mga opisyalis na walang hiya ang ginagamit pa sa kanilang katarantaduhan ay pondo ng bayan. Mga kababayan, gising-gising na po tayo. Paalala ko rin sa lungsod ng Maynila, mga kababayan, wag na po tayo dun sa kay Mr. Benta. At kay Mr. Utang. Ay doon na tayo kay incumbent Mayor Hanny Lacuna. Ito pong tapat at totoo. Siya po ang iboto natin mga kababayan. Huwag po doon sa iiwanan na lang tayo basta-basta. At aabutin ang kanya mas mataas na pangarap. Dito po tayo kay Mayor Hanny Lacuna. Ang mayor na may totoong pagmamahal yan po sa lungsod ng Maynila.